Tuloy na tayo mga kabrigada, kagaya nga ho na nabanggit namin kanina, pag-uusapan ho natin ngayon yung naging pagdinig ng komite ni Senadora Amy Marcos kahapon kung saan nga ho no-show partner Walang dumalo, hindi nagpakita yung mga miyembro ng gabinete. Maraming katanungan, Brigada Gabs. Yung sabi ni Senadora Amy Marcos, bring them here. Dalhin itong mga opisyal na ito dito sa Senado kahapon. Correct. At parang, di ba, papasubi na raw ho nila itong mga cabinet officials na hindi nga ho dumalo sa pagdinig kahapon. Kaugnay ho niyan, makakasama ho natin mga kabrigada ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, si Senadora Amy Marcos via Zoom. Magandang umaga po, Senator. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Abner. Magandang umaga po. Morning po. Ayun, Senator, medyo naka-ano po ata. Naka-mute po ata kayo. Ayan, sige. Ayusin lang natin. Ayan, narinig niyo ako? Ayan, okay na po. Okay na po. Okay na, malakas ang boses natin. Kumusta na kayo? Buhay na naman tayo ngayong umaga. Eto nga, at medyo palpak, nag-monologue lang ako, solo flight ako kahapon. Pagbihira, wala akong kasama. Ano ba yun? Buti na lang, nandun si Senator Bato, walang kaban, na siya naman ang maa-aresto. Naku po, ano ba ito? Yun nga ho, Senator, dahil parang na solo flight lang kayo kahapon, wala kayo nakausap kahapon mula ho sa side ho ng ating gabinete. So ano na ho mangyayari? Ano na ho yung susunod na gagawin ho ng inyong committee? At may masusundan pa ho ba? Magkakaroon pa ho ba ng round 3? Ito hong inyong pagdinig ho dyan, o antayin muna natin na mapirmahan po yung subpoena na request po ninyo, Senator? Eto nga talaga naman, at unang-una, nagsunulat ako kay E.S. Bersamin kasi litong-lito ako, sabi muna, sabi nung Yusek Claire, hindi daw haharangan yung mga cabinet member na umattend. Yun ang una, di ba? Pagkatapos nun, biglang may sulat naman si E.S. Bersamin na pinagbabawalan yung executive na umappear. Kaya nga, na yun, nag-solo flight ako, mag-isa ako doon, pambirang buhay talaga. Buti lang, sumipot yung mga senador, nandun yung SEC at isang constitutional professor. Otherwise, all alone ako doon. Ano ba yun? Ngayon, nalito ako kasi April 1. Sabi ko, nag-April Fools ba kayo? Darating ba o bawal ba? Make up your mind. Kaya sumulat ako kay E.S. Bersamin at sabi ko, i-reconsider naman ninyo kasi lalong malabo kapag walang nakikinig. Yun ang problema. Tapos, wala pang sagot hanggang ngayon Yun ang problema. Kaya sa katutak na subpoena, ang pinadala ko ngayon, bit-bit ko kahapon kay Senator Chis Escudero, ang Senate President, para pirmahan niya. Kasi yung unang dalawa para sa prosecutor, para rin sa head ng ating Air Force, si General Cordura, na hindi sumipot ng first hearing, hindi pa rin pinipirmahan. Ngayon, sabi ko, mag-hearing tayo para lang matapos to, April 8. At itakda natin na yun naman ang next na hearing. Pero tignan natin kung talagang pipirmahan yung subpoena. Dahil yung subpoena na yan, kailangan pirmahan talaga ng SP. Nakasalalay sa kamay niya ang mga susunod na hakbang. Pero hindi ko man ma-contempt. Lahat ng mga tao nang gigigil. Gustong-gusto mo ka-contempt nung nakaraan. Hindi ko nga ma-contempt ngayon. Paano? Hindi sumipot. Opo. Sabi niyo po, Senadora, kayo po ay nag-monologue kahapon, pero may mga prenisenta naman po kayo ng mga dokumento kahapon. Ang tanong ko po sa inyo, meron po bang mga bagong natuklasan sa ikalawang pagdinig kahapon na mga dokumento at iba pang mga bagay tungkol sa inyong investigasyon? Yun na nga, kaya nga gustong-gusto ko na nandun sila para ipakita itong iba pang ebidensya. Hindi naman natapos lahat Maraming hindi na pag-usapan at marami rin sa ating mamayan na nagpapadala ng impormasyon. Sang katutak na dokumento ang umapir. For example, di ba tinatanggi nila na hindi sila nakilahok, hindi sila sumali, nalaman lang nila yung ICC noong March 11, nagkagulantaan. Meron pala nung Mayo pa, nung nakaraang taon, may lumabas na may task force na pala na kinukumpuni ang DOJ. Bakit ayaw nilang sabihin? Anong sama nun? Sabihin na lang nila yung totoo. Pagkatapos, nakita ko at may nagpadala mula sa Bureau of Immigration lahat ng record ng mga ICC. 4, kompleto, labas-pasok. Mula October 15 hanggang October 24. Panay ang dating dito at may karagdagan pa daw na hindi nila nakuha. Marami. May
may mga kung ano-ano pa tungkol sa eroplano. Nung nakaraang hearing, hindi ako nakapagtanong sa kaap. Ngayon wala yung kaap. Gusto ko sana tanong tungkol sa eroplano. Maraming retrato na pinapakita. Ito ay talagang eroplano na laging ginagamit ng ating Pangulo. Baka nagamit pa rin ng ibang opisyal. Katulad ko, hindi ko nga alam, hindi ako mahilig dyan. Kaya gusto natin malaman, ano ba talaga, bakit sinabi na chartered yun, samantalang private aircraft pala yun eh. Aha. Okay. Okay. Doon naman po sa sinasabi ng Malacanang na yung pagdalo ng mga miyembro ng gabinete senadora ay violative of the executive privilege at doon sa sub judice rule kasi nga may mga pending petition dyan po sa Korte Suprema. Ano naman po yung tugon ninyo at paglilinaw sa isyu na yan? Well, unang-una, maliwanag yung Korte Suprema. Alam ni E.S. Bersamin yun, may limitasyon yung executive privilege. Unang-una, dapat specific question yung executive privilege. Hindi yung executive privilege sa lahat ng bagay, hindi nasisipot. Bawal yun. Sinabi na ng Korte Suprema yun. Hindi pwedeng blanket privilege. Talagang meron isa-isa. At alam natin, hindi naman covered lahat ng executive privilege. Lahat ng pulis, bawal. Oh. Lahat nung nasa customs bawal, pambihira naman cabinet level lang kasi national security pinag-uusapan. Wala naman pag-uusapan doon kundi yung mga doktor, pati ba naman yun naging executive privilege, alalay lang naman sila doon sa airport. At ang sinasabi kasi ng Korte Suprema, kailangan yung madalas nakikiusap sa presidente, kaya highly confidential, very important. Ako, yung tinatanong naman natin, yung mga kung sino-sino na nandun, abay, hindi naman executive privilege. Tapos yung sub judice, napakaraming beses na sinasabi ng ating Korte Suprema at nagpaliwanag na hindi naman bawal na magkaroon ng investigasyon ang lehislatura kapag may kaso, kasi iba naman yung topic at iba naman yung pakay. Yung pakay sa Kongreso ay magbuo ng bagong batas. O di kaya tignan kung isinasatupad ang mga batas ng tama. Iba naman yung pakay namin, wala naman kaming hinahabla. Iba naman yung topic, yung habeas corpus ng mga anak ni Presidente Duterte, may kinalaman yon sa pagbalik ng ating Pangulo. Ito naman, inaalam lang natin yung mga treaty, yung mga batas, kung meron nalabag, kung meron dapat baguhin, iba naman ito. Ano ho ba Kaya sana... hindi talaga ang to. Oo, Sinagot ko siya, oo. 5 point, wala naman sagot pa. Sinagot ko siya, sabi, i-reconsider mo naman na pwedeng sumipot para may pagkakataon sila para liwanagin. Kung hindi namin naintindihan ng tama, kung nagkamali sa sagot, wala namang problema, baguhin natin. Eto, binibigyan ko kayo ng pagkakataon para wastuhin yung mali. Ayun, sana Senator, kung dumaluho sana pala sila, ano ho ba yung mga gusto sana nating itanong? Ano yung mga gusto pa natin sanang ipalinaw sa kanila? Kung dumalo lamang. Tama yun. Kung sana, halimbawa, ang sabi nila, hindi naman daw nila alam tungkol sa arrest warrant hanggang May 11. Oo. Nagtataka ako, nung March 11 lang daw nila natuklasan, bakit may memo sila na may task force tungkol sa ICC nung nakaraang taon pa, nung Mayo pa. Tapos, nung October, nagdatingan na yung mga ICC. Magpaliwanag kaya sila, November pa, ayan, nagbubuo na, at kumuha na sila ng mga abogado. Meron palang ganun. Ba't hindi sila magpaliwanag? Sana maintindihan natin kung nagkamali si Secretary Remulla sa pagsasabi na na-charter daw at binayaran ng Office of the President. Yung pala, libre yun kasi private plane. Ano ba naman yan? Ang gulo. Kasi, di ba yung bidding, pag gobyerno, kung magcha-charter ka, kung ano man ang babayaran mo, magbibidding ka, ipapublicize mo sa dyaryo, buwan yan eh. Ang tagal niyan kasi may minimum. Ito ilang oras lang, nakabid na sila, nakapag-procure na ba? Asan ang dokumento? Saan na in-award? Ano ba talaga ang nangyari? Yun ang kailangan natin alamin. Kasi yung mga detalyeng yan, nagpapakita na legal o hindi legal. Kasi linabag, ayon sa nakikita natin, maraming linabag na mga karapatan. Si General Torre kontra, halimbawa, kay Attorney Medialdea, bakit inaresto yun?
Tapos tinatakot si Attorney Delgra. Ano ba yun? Tapos hindi pinapasok si VP Sara. Hindi pwede yun at hindi pinayagan si Presidente Duterte na pumunta muna sa husgadong Pilipino. Yun. Kaya kailangan talaga, malaman natin lahat yun. Bakit nangyari yun? Kasi isa pa, Gab at Abner, hindi pa to tapos kasi ang sabi nila, may mga warrant of arrest pa na susunod para sa mga pulis at iba pa. Okay. Senadora, kapag ka ganyan na masyadong matigas yung mga opisyal ng gobyerno na dumalo dyan sa pagdinig, may possibility po ba na may mga private individuals na ipatatawag? Halimbawa, yung may-ari ng eroplano, yung mga iba pang mga private individuals, mga abogado nung isinagawa yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Is it possible na may ganong senaryo na mangyayari sa pagdinig po ninyo? Well, sa totoo lang, talagang pinapasampina ko na. At matapos yung no-show nila kahapon, sa katutak na sampina nga ang pinirmahan ko. At hinihiling ko kay Senate President Chis Escudero na pirmahan niya. Pero hindi pa niya napipirmahan miski yung sa first batch. Kasi dalawang hindi sumipot nung first batch Yung head ng ating Air Force, si General Cordura, Villamor ang inuwian, di ba? Doon hinila si Presidente Duterte sa Villamor. Isa yon si General Cordura, sino nag-order sa kanya, ayaw naman na magpakita. Ikalawa, yung si Prosecutor Fadulion. Nandun siya, kitang-kita siya sa video Kaya gusto ko lang malaman ano bang ginawa niya, ano ba tama doon, ano ba nangyari. Kaso, hindi nga sumipot. Hanggang ngayon, hindi pa pinipirmahan ni Senate President Cheese. Tapos, yung kahapon na no-show, yan, santambak yun. Ang dami-daming sabina, miski sa mga taong pribado. Ang sumipot lang, yung SEC, para malaman ano yung kumpanya, yung Asian Pacific Pearl Air, something, ganon. At yung mga may-ari na sana sumipot din, paliwanag lang sino may-ari, talaga bang nag-charter ba, magkano binayaran ng OP, kasi yun ang sinabi. Lahat yun sana ipakita natin. Pero nahihirapan ako kumuha ng sampina. Ano ba yan? Pahabol na tanong na lang, final question from my end, Senadora Amy. May pasabi po ba galing kay Senate President Chis Escudero kung hanggang kailan kayo maghihintay doon sa legal opinion ng legal department ng Senado as to whether or not i-issue po yung sampina or pipirmahan niya yung sampina na inihanda po ninyo? Ayun nga, nag-aantay nga ako. Walang pasabi pa. Oo, walang deadline Sabi ko, kailan yan? Ang tagal-tagal nito, naku po, nangangampanya pa kami. Pwede bang ilabas na yan? Kasi ang taong bayan talagang naggagalaitin na rin. Malaman lahat ito para ano ba talaga, nalabag ba ang karapatan? Tapos yung mga OFW, galit na galit. Sabi nila, paano yan? Yung iba sa amin may kaso dito sa abroad, na trouble. Baka naman hindi na rin kami iuwi. Wala nang magtatanggol sa amin. Mismong nandyan sa Pilipinas, dinadampot. Kami pa dito, hindi na kami makakauwi kailanman. Kaya marami talagang abala dito. At yun nga, ayan, nasa screen ninyo, si Senator Bato. May second batch pa ng mga warrant. Wala pang katapusan to. Kailangan malaman natin kung ano talaga ang nangyayari. At bakit tuloy-tuloy na nakikialam ang ICC sa Pilipinas. Samantalang meron naman tayong maayos na husgado. Yung mga media nga, nalalibel, di ba? Kaya, buhay na buhay ang ating mga korte, buhay na buhay ang ating mga abogado. Bakit naman binabaliwala? Pambihira yung soberanya na natin ang inaatake niyan. Opo, panghuli na lang po siguro, nabanggit ho kasi ninyo kanina yung salitang contempt di ba sa Kamara po, sa Quadcom, iba't ibang komite dyan, kapag hindi dumadalo, kahit hindi ho sila personal na dumadalo, ayun yung ginagawang dahilan para i-cite in contempt. Ang bibilis na mag-contempt? Ang bibilis mag-contempt kayo ho ba, Senator, kumbaga ba, pinaplano ho ba ninyo na i-contempt ulit if ever man na hindi dumalo sa susunod hurin yung pagdinig? Eto nga yung problema ko kasi hindi pwedeng mag-contempt dahil hindi sumipot. Dapat nandun, di ba? Paano mo i-contempt yan? Wala naman yung i-contempt mo. Pwede naman i-contempt kung 2 beses ka magsasampina. Hindi naman pinipitahan yung sampina para ma-contempt ko.
Naku po, ano ba ito? Nakakayamot nga. Doon nga sa Kongreso, mga contempt creator nga ang tawag namin sa kanila. Contempt creator. Pero yung binibiro ko nga, ang gagaling ninyo eh. Pero nung nakaraan, ayoko naman mag-contempt kasi iniisip ko, baka may makuha pang impormasyon, may mga katibayan pa, sumagot sila ng maayos. Kahit hindi sumasagot ng maayos si General Torre, tinitiis ko na lang. Pero ang problema, paano tayo magko-contempt ngayon na hindi nga sumipot, kailangan physically present. Wala sila doon. Kung hindi physically present, 2 beses magsabpina. Hindi naman pinipirmahan. Naku, talaga naman Ayun. ay talaga Sige. napakahirap nitong sitwasyon. With that, Senator. Yes? With that, Senator, maraming salamat po sa inyong oras at syempre hihintayin din ho namin kung ito ba'y mapipirmahan na talaga ni Senate President Ay, Cheese tama. Escudero. Oo. Thank you po. Tama. Thank you very much. Thank you At po. konting commercial na lamang, 39 pesos only. Sulit, Senador. Ako'y 39 sa balota. I Ayan. need solusyon. Ayan. Pero ngayon, I need consumption na. I need Marcos po sa Senado. Salamat po, Oh, Senator. thank you po. Thank you very much po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.